Sa isang liblib na bahagi ng San Isidro, kung saan ang kalsada ay puro alikabok at ang mga bahay ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, doon isinilang at lumaki si Ramon Santos. Ang kanilang tahanan ay maliit, halos sumuko na sa panahon. Tuwing umuulan, pumapasok ang tubig sa bubong. Tuwing tag-init, tila nagiging pugo ng loob nito. Ngunit sa kabila ng lahat, iyon ang tanging lugar na maituturing niyang kanlungan, kasama ang kanyang inang si Aling Mila. "Ramon, gumising ka na anak. Baka mahuli ka sa eskwela." Mahinang sambit ni Aling Mila habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Dahan-dahang dumilat si Ramon. Kahit kulang sa tulog, agad siyang bumangon. Hindi na kayang magreklamo. Alam niyang mas mabigat ang pinapasa ng kanyang ina. "Ma, may baon po ba ako?" Tanong niya, bagamat alam niya na ang sagot. Ngumiti si Aling Mila, ngunit halatang pilit. Meron anak. Eto oh." Isang pirasong pandesal at maliit na supot ng tubig. Hindi na nagsalita si Ramon. Tinanggap niya iyon nang may pasasalamat. Sanay na siya. Araw-araw nang lalakad si Ramon ng halos 5 kilometro papunta sa paaralan. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala silang pamasahe. Sa bawat hakbang, dala niyang pangarap na balang araw, hindi niya na mararanasan ang gantong hirap. Habang naglalakad, naririnig niyang mga huni ng mga ibon at ang ugong ng hangin sa mga puno. Ito ang tanging musika sa kanyang umaga. Ngunit kahit payapa ang paligid, hindi maalis sa isip niya ang gutom. Sa paaralan, isa siya sa pinakamahuhusay na estudyante. Ngunit hindi yun sapat upang makaiwas sa pangungutya. "Uy Ramon, bakit parang kahapon pa yung suot mo?" Tukso ng isang kaklase. Nagtawanan ng ilan. Ngumiti lamang si Ramon kahit masakit. "Okay lang yan, malinis naman eh." Sagot niya. Ngunit sa loob-loob niya, "Darating din ang araw, hindi na ako pagtatawanan. Ipapakita ko sa kanila." Pagkatapos ng klase, hindi agad umuwi si Ramon. Dumidiretso siya sa palengke kung saan nagtitinda ang kanyang ina. "Bili na po kayo! Masarap na kakanin!" Sigaw ni Aling Mila kahit halatang pagod na. Lumapit si Ramon at agad tumulong. "Ma, ako na po rito," sabi niya habang inaayos ang mga paninda. "Anak, magpahinga ka muna. Galing ka pa sa eskwela." "Kaya ko na po ito, ma. Para mas maaga po tayong makauwi." Habang nagtitinda sila, may mga taong dumaraan na tila hindi sila nakikita. May ilan ding tumatawad ng sobra. Halos wala nang kita si Aling Mila. Ngunit hindi sila sumusuko. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumitibay ang loob ni Ramon. Hindi na siya basta-basta nadudurog ng hirap. Sa halip, ginagamit niya yun bilang gasolina ng kanyang pangarap. Isang hapon habang nagbabantay si Ramon sa tindahan, may isang sasakyan na huminto sa tapat nila. Hindi yun karaniwang sasakyan. Makintab, malaki at halatang mamahalin. Bumaba ang isang lalaking may maayos na suot. Naka-Amerikana kahit mainit ang panahon. Lumapit sa tindahan. "Magkano lahat nito?" Tanong ng lalaki sabay turo sa mga kakanin. Nagulat si Ramon. "Po, bibilhin ko lahat." Hindi makapaniwala si Ramon. Agad niyang tinawag ang kanyang ina. "Ma, may bibili daw po ng lahat." Lumapit naman si Aling Milang naguguluhan. "Ay, talaga ho?" Tumango ang lalaki. Naglabas to ng makapal na pera at ibinigay sa kanila. Nanlaki ang mata ni Ramon. Hindi pa siya nakakita ng ganung kalaking halaga. "Ay, salamat po." Halos maiyak na sabi ni Aling Mila. Ngumiti ang lalaki. "Magandang paninda ninyo. Ipagpatuloy niyo yan." At umalis ang lalaking parang wala lang. Ngunit para kay Ramon, parang may naiwan itong apoy sa kanyang puso. Ganto palang may pera. Kaya nilang baguhin ang buhay ng iba sa isang iglap. Mula noon,
mas lalo niyang pinangarap ang tagumpay. Hindi lang para sa sarili, kundi para makatulong din sa iba. Kinagabihan habang nakahiga sa kanilang maliit na bahay, nakatitig si Ramon sa kisaming may butas. Kita niyang mabituin. Ma? Oh, anak. Balang araw yayaman po tayo. Hindi na po tayo maghihirap. Natahimik si Aling Mila sandali. Pagkatapos, ngumiti siya kahit hindi nakikita ni Ramon. Naniniwala ako sa iyo, anak. Sa gabing yon, hindi lang siya natulog bilang isang mahirap na bata. Natulog siya bilang isang taong may malinaw na pangarap, isang pangarap na babaguhin ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising kaysa dati. Hindi na siya basta estudyante lang, may misyon na siya. Sa paaralan, mas naging masipag siya. Lahat ng aralin, pinagbubutihan niya. Lahat ng pagkakataon, sinusunggaban niya. Nagsimula rin siyang mag-ipon, kahit piso lang bawat araw. Para sa kinabukasan, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano siya magiging mayaman. Hindi niya alam kung kailan mangyayari yun. Pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi siya mananatiling mahirap habang buhay. Sa mata ng iba, si Ramon ay isang simpleng batang mahirap. Ngunit sa loob niya, may isang apoy na hindi basta-basta mapapatay. Isang apoy ng pangarap, isang apoy ng determinasyon. Isang apoy na balang araw, magdadala sa kanya sa tagumpay na hindi inaasahan ng kahit sino. At dito nagsimula ang kwento ng isang batang mula sa hirap na balang araw, tatawaging bilyonaryo. Lumipas ang ilang taon, ang dating batang naglalakad papuntang paaralan ay isa ng binatang may mas matibay na pangarap. Si Ramon Santos ay nakapagtapos ng high school bilang isa sa mga may pinakamataas sa marka sa San Isidro. Ngunit ang tagumpay na yon ay simula pa lamang ng mas mahirap na laban. Anak, sigurado ka ba ang kaya mo sa lungsod? Nag-aalalang tanong ni Aling Mila habang inaayos ang maliit na bag ni Ramon. Opo ma, kailangan ko pong subukan. Para din naman po sa atin to eh. Bit-bit ang ilang damit, konting ipon at napakalaking pangarap. Lumuwas si Ramon papuntang Lucena City upang mag-aral ng kolehiyo. Pagdating pa lang niya, agad niyang naramdaman ang malaking pagkakaiba. Matataas na gusali, mararangyang sasakyan, mga estudyanteng bihis na bihis, tila walang iniintinding problema. At siya, isang probinsyanong may lumang sapatos at simpleng damit. Sa unang araw niya sa klase, tahimik lamang si Ramon. Nakaupo siya sa pinakadulo, umaasang walang makakapansin sa kanya. Ngunit di nagtagal, may lumapit na grupo ng mga estudyante. Uy, bago ka? Tanong ng isa. Opo. Sagot ni Ramon. Anong course mo? Business Administration po. Nagkatinginan ng mga to sabay nagngitian. Business? Sigurado ka? Mukha kasing hindi pang negosyo eh. Sabay tawa ng isa. Natahimik si Ramon. Hindi na siya sumagot. Ngunit sa loob niya, unti-unting nagiinit ng kanyang damdamin. Balang araw, ako ang magiging halimbawa ng negosyo. Hindi naging madali ang buhay sa lungsod. Sa umaga pumapasok siya ng klase. Sa hapon, nagtatrabaho siya bilang helper sa isang maliit na karinderya. Sa gabi, nag-aaral siya habang inaantok at gutom. May mga araw na hindi siya kumakain ng sapat. May mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa pagod. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng notes, napahinto siya. Napatingin siya sa kanyang kamay. Magaspang, pagod, at tila ba unti-unting sumusuko. Ay, hanggang kailan ko kaya to? Bulong niya. Ngunit agad niyang naalala ang kanyang ina. Ang pagod nitong muka, ang sakripisyo nito, at muling tumibay ang kanyang loob. Hindi ako pwedeng sumuko. Dahil sa kagustuhang kumita ng mas malaki, sinubukan ni Ramon ang maliit na negosyo. Nagbenta siya ng murang accessories at school supplies sa kanyang mga kaklase.
Sa una naging maayos ang takbo. Kumita siya kahit papano. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na may nag-alok sa kanya ng mas malaking kita. Pare, invest ka dito. Dodoble pera mo sa isang linggo. Sabi ng isang kakilala. Dahil nga sa desperasyon, naniwala si Ramon. Inilabas niya lahat ng ipon niya. Ilang araw lumipas, wala. Na-scam siya. Umupo si Ramon sa gilid ng kalsada, tahimik, tulala. Pakiramdam niya gumuho ang kanyang mundo. Wala na. Wala na lahat. Hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang ina. Hindi niya alam kung paano magsisimula ulit. Sa unang pagkakataon, umiyak siya. Hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa pakiramdam na siya'y nabigo. Habang nakaupo siya, may isang babaeng lumapit. Okay ka lang? Nag-angat siya ng tingin. Isang babaeng maayos ang pananamit, may kumpiyansa sa sarili at may kakaibang kabaitan sa mga mata. Siya si Isabel Cruz. Hindi. Mahina niyang sagot. Naupo ito sa kanyang tabi. Gusto mo bang ikwento? Sa hindi niya maintindihang dahilan, nagsalita si Ramon. Kinuwento niya lahat. Ang hirap, ang pangarap, at ang pagkakamali niya. Tahimik namang nakinig si Isabel. Pagkatapos, ngumiti ito ng bahagya. Alam mo, hindi ka talo. Ha? Paano mo naman nasabi? Kasi natuto ka. At hindi lahat ng tao may lakas ang loob na bumangon ulit. Mula nga noon, nagbagong pananaw ni Ramon. Hindi niya na tinitingnan ang kabiguan bilang katapusan. Sa halip, ginawa niya itong aral. Mas naging maingat siya, mas naging masipag, mas naging determinado. Tinulungan siya ni Isabel sa pag-unawa ng tamang pagnenegosyo, kung paano magplano, paano umiwas sa scam, at paano palaguin ang maliit na puhunan. Ngunit higit sa lahat, tinulungan siya nitong maniwala ulit sa kanyang sarili. Isang gabi, nakaupo si Ramon sa maliit niyang inuupuahang kwarto. Sa harap niya isang papel, ang kanyang bagong plano. Hindi na ito basta pangarap lang. Ito'y konkretong hakbang. Simula bukas, magsisimula ulit ako. Sabi niya sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na siya. Hindi na siya ang batang madaling masaktan. Hindi na siya ang taong basta-basta maniniwala. Siya na ngayon ay isang taong hinubog ng kabiguan. Bago siya matulog, tumingin siya sa kisame. Para bang bumalik siya sa dati. Sa bahay nila sa baryo, sa mga bituin na kanyang tinitingnan noon. Ngunit ngayon, mas malinaw na ang kanyang direksyon. Ma, konti na lang. Hindi na ako babalik sa dati. Sa mundong puno ng pangungutya, kabiguan at hirap, si Ramon ay hindi sumuko. Sa halip, lalo siyang tumibay. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng tagumpay, kundi sa dami ng beses na pinili mong bumangon matapos kang mabigo. At ang pagbagsak na to, ang magsisilbing pundasyon ng kanyang hindi inaasahang pag-angat. Matapos ang matinding pagbagsak, ibang tao na si Ramon. Hindi na siya basta nangangarap, kumikilos na siya. Sa maliit niyang inuupahang kwarto sa Los Angeles City, gabi-gabi siyang gumagawa ng plano. Hindi na palalos-dalos, hindi na emosyonal, lahat ay pinag-iisipan. Sa isang sulok ng kanyang mesa, nakasulat sa papel ang isang simpleng pangungusap. Hindi na ako babalik sa wala. Sa halip na sumugal agad sa malalaking kita, nagsimula si Ramon sa maliit pero sigurado. Naisip niyang balikan ang pinagmulan niya. Paano kung ibenta ko mga produkto sa baryo namin? Naalala niyang makakanin ng kanyang ina. Ang mga produktong lokal na hindi napapansin. Doon siya nakakita ng oportunidad. Kinabukasan, kinausap niya si Isabel. Sa tingin mo, papato kaya ang local products kung ibibenta ko dito sa city? Ngumiti si Isabel. Kung maayos ang branding at quality, oo.
Lalo na kung may kwento. Kwento? Kwento ng hirap, sipag, at tunay na lasa ng probinsya. Napaisip si Ramon. Doon nagsimula ang ideya. Hindi lamang produktong ibebenta niya, kundi kwento ng buhay. Umuwi si Ramon sa San Isidro dala ang konting ipon. Ma? Anak, bakit ka narito? May plano po kasi ako. Gusto ko pong tulungan kayo para sabay po tayong umasenso. Ikinuwento niya nga ang lahat. Ang ideya, ang plano, at ang pangarap niyang palaguin ng mga produktong gawa sa baryo. Tahimik namang nakinig si Aling Mila. Pagkatapos, ngumiti ito. Kung yan ang paniniwala mo anak, susuportahan kita. Sa unang pagkakataon, hindi lang pangarap ni Ramon ang dala niya. May kasama na siyang katuwang. Nagsimula sila sa maliit. Gumawa sila ng mas maayos na packaging. Nag-isip ng pangalan para sa produkto. At siniguradong mataas ang kalidad ng bawat ginagawa nila. Bumalik si Ramon sa lungsod, dala ang kanilang mga produkto. Sa una mahirap, may mga tumatanggi, may mga walang pakialam. May mga nagsasabing hindi yun papatok, ngunit hindi siya sumuko. Isang araw, may isang customer na bumili. Masarap to ah. San galing? Galing po sa probinsya namin. Bibigyan kita ng order ulit bukas. Sa simpleng pangyayaring yun, tila may sumabog na liwanag sa puso ni Ramon. Eto na yun. Dumami ang orders. Mula sa isa naging 5, naging 10, hanggang sa halos hindi na nila kaya ang demand. Nagsimula siyang kumuha ng tulong mula sa mga kabaryo niya. Gusto niyo bang kumita? Tanong niya. Maraming sumang-ayon. Hindi lamang negosyo ang kanyang binuo. Isa itong komunidad. Isang komunidad ng mga taong may parehong pangarap ang makaahon sa hirap. Sa paaralan, unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao kay Ramon. Uy, siya yung nagbebenta ng products na trending ngayon. Talaga? Siya yun? Ang dating pinagtatawanan, ngayon hinahangaan. Ngunit nanatiling tahimik si Ramon. Hindi siya nagbago. Alam niya kung saan siya nanggaling. Isang araw, inalok siya ni Isabel ng isang ideya. Ramon, bakit hindi natin i-expand ito? Gawin nating brand. Brand? Oo, hindi lamang basta tinda. Gawin nating kilala. Napaisip si Ramon. Malaki ang risk, pero malaki rin ang posibilidad. Game ako. Sagot niya. Nag-invest sila sa mas maayos na packaging. Nagkaroon ng pangalan ng produkto. Nagbukas sila ng maliit na online page. At doon nagsimula ang tunay na pag-angat. Biglang dumami ang orders, hindi lang sa lungsod, kundi pati sa ibang lugar. Hindi makapaniwala si Ramon. Ang dating simpleng ideya, ngayon lumalaki na. Isang gabi, umuwi si Ramon sa kanilang baryo. Dala niya ang unang malaking kita. Ma? Lumabas si Aling Mila at ibinigay ni Ramon ng pera. Para po sa inyo. Napaluha ang kaning ina. Anak, totoo na ba to? Tumango si Ramon. Sa sandaling yon, hindi niya na kailangan ng salita. Alam niyang unti-unti na nilang tinutupad ang kanilang pangarap. Sa salamin, nakita ni Ramon ang sarili niya. Hindi na siya ang batang inaapi. Hindi na siyang lalaking nawala ng lahat dahil lamang sa scam. Siya na ngayon isang negosyanteng marunong bumangon. At higit sa lahat, isang taong hindi sumusuko. Sa bawat tagumpay may kasamang bagong hamon at sa bawat pag-angat, may mga taong susubok na hilahan ka pababa. Ngunit si Ramon, handa na. Dahil alam niya na kung paano magsisimula muli. At sa pagkakataong yon, hindi na siya basta aangat. Lilipad na siya. Hindi na maikakailang umaangat na talaga si Ramon Santos. Ang maliit na negosyong nagsimula sa simpleng ideya ay isa ng lumalaking brand sa Lucena City at maging sa Karatig probinsya.
Mula sa kakaninang baryo ng San Isidro, ngayon, isa na itong kilalang produkto na hinahanap-hanap ng maraming tao. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, dumating din ang mga pagsubok na hindi niya inaasahan. Ramon, kailangan na nating mag-hire ng mas maraming tao. Seryosong sabi ni Isabel habang tinitingnan ang mga order sa laptop. Hindi na natin kayang i-handle lahat. Tumango si Ramon. Sa loob lamang ng ilang buwan, triple ang kanilang kita. Nagkaroon sila ng sariling maliit na warehouse. Nakapagbigay ng trabaho sa mahigit 20 tao mula sa baryo. Para kay Ramon, ito na ang katuparan ng kanyang pangarap. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Isang araw, may dumating na alok. Isang malaking kumpanyang gustong makipag-partner sa kanila. Sir, kung papayag po kayo, pwede po nating dalhin ang produkto ninyo sa national market. Sabi ng kinatawan ng kumpanya. Napatigil si Ramon. National? Ibig sabihin, buong bansa. Lumapit si Isabel. Malaki to, Ramon, pero risky din. Ano sa tingin mo? Kung tama ang partner, lalaki tayo. Pero kung mali, hindi na nito tinuloy ang sinabi. Alam na nila ang ibig sabihin. Matagal pinag-isipan ni Ramon ang alok. Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo, hawak ang kontrata. Naalala niya lahat. Ang hirap, ang gutom, ang pangungutya, at ang pangako niya sa kanyang sarili. Hanggang sa wakas, pumirma na siya. Sa tulong ng bagong partner, mabilis na lumawak ang negosyo. Napasok nila ang mga supermarket. Nakilala ang brand sa iba't ibang lungsod. Dumoble, pagkatapos ay trumiple ang kanilang kita. At sa unang pagkakataon, nakapasok si Ramon sa isang malaking opisina. Sarili niyang opisina. Malawak, maganda, at punong-puno ng pangarap na unti-unti nang nagiging realidad. Ngunit kasabay nito, ang dilema. Habang lumalaki ang negosyo, may mga bagay na hindi napapansin ni Ramon. Mga dokumentong hindi na masyadong nababasa. Mga desisyong hindi niya lubos na iintindihan dahil nagtitiwala siya. At doon nagsimula ang problema. Isang araw, biglang nagbago ang lahat. Ramon, kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi ni Isabel. Ano yun? May mali. Pinakita nito ang ilang mga papeles. Unti-unting nanlaki ang mata ni Ramon. Ano to? May mga transaksyon na hindi natin alam. At mukhang ginagamit nila ang pangalan ng kumpanya natin para sa kanilang sariling kita. Hindi pwede to. Ngunit totoo. Ang pinasok nilang partner, ang pinagkakatiwalaan nila, ay niloloko lamang pala sila. Sa loob lamang ng ilang linggo, nawala ang malaking bahagi ng kita. Naipit ang operasyon. Nagkagulo ang mga empleyado. Ang dating umaangat na negosyo, muntik nang bumagsak. Isang gabi, mag-isa si Ramon sa opisina. Tahimik, madilim, wala ang dating sigla. Bakit ganito? Sa kabila ng lahat ng pagsisikap niya, para bang babalik siya sa simula. Napaupo siya, napahawak sa ulo. Sa pangalawang pagkakataon, nararamdaman niya ulit ang pagkatalo. Sa gitna ng kanyang pagkakalugmok, bigla niyang naalala ang isang bagay. Ang sarili niya noon, ang batang naglalakad papuntang eskwela. Ang binatang nawala ng ipon dahil na scam. At ang sarili niyang bumangon. Napangiti siya ng bahagya. Kung kinaya ko noon, mas kakayanin ko ngayon. Kinabukasan, nagtipon si Ramon at Isabel. Hindi tayo susuko. Matibay niyang sabi. Lumaban sila. Pinag-aralan ng bawat dokumento, kinumpronta ang mananloko, at unti-unting binawi ang kontrol sa negosyo. Hindi madali. May mga gabing wala silang tulog. May mga araw na halos wala ng pag-asa. Ngunit hindi sila umatras. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unting bumalik ang negosyo. Mas maingat na sila ngayon.
Mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, mas handa sa laban ng buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, mas lumakas pa ang kumpanya. Mas dumami ang naniniwala sa kanila. Mas naging matatag ang pundasyon. At si Ramon, hindi na lamang isang simpleng negosyante. Isa na siyang leader na hinubog ng hirap at pagsubok. Sa mundo ng tagumpay, hindi sapat ang sipag at pangarap. Kailangan din talaga ng tapang, katalinuhan at kakayahang bumangon kahit pa ulit-ulit ng binabagsak. At si Ramon, nasa punto na siya ng buhay kung saan wala nang makakapigil sa kanya. Dahil ang taong ilang beses nang bumangon ay hindi na kailanman matatalo. Tahimik ang umaga sa lungsod ng Lucena City. Mula sa mataas na gusali, nakatanaw si Ramon Santos sa malawak na tanawin. Mga kasadang dati nilalakaran niya lamang, ngayon ay tila abot kamay niya na. Sa loob ng ilang taon, ang maliit na pangarap ay naging napakalaking realidad. Ang negosyong nagsimula sa simpleng produkto mula sa San Isidro ay isa ng kilalang kumpanya sa buong bansa. Si Ramon, ang dating batang walang baon, ay isa ng bilyonaryo. Sir, nandito na po ang investors para sa meeting. Napalingon si Ramon sa kanyang assistant. Sabihin mong papasok na ako. Kalmado niyang sagot. Habang naglalakad papunta sa conference room, napansin niyang mga empleyado. Abala, masipag, at may respeto sa kanya. Good morning, Sir Ramon! Bati ng ilan. Good morning. Keep up the good work. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling simple ang kanyang puso. Dahil alam niya na ang lahat ng to ay hindi basta lamang dumating. Pinaghirapan niya to. Matapos ang meeting, tinawagan niya si Isabel. Ready ka na ba? Matagal na. Natatawa nitong sagot. Uuwi tayo. Pagdating nila sa San Isidro, tila ba'y bumalik lahat ng alaala. Ang lumang kalsada, ang simpleng bahay, ang palengke kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit may isang bagay na nagbago. Ang buhay ng mga tao. Sa gitna ng baryo, may isang bagong gusali. Isang community center at livelihood hub na pinondohan ni Ramon. Naroon ang mga kabaryo niya, nakangiti at puno ng pag-asa. Si Ramon na yan! Sigaw ng isa. Lumapit ang mga tao sa kanya. Salamat iyo ha. Dahil sa iyo may trabaho na kami. Hindi na kami naghihirap tulad ng dati. Hindi napigilan ni Ramon ang mapaluha. Sa harap ng lahat, hinawakan niyang mikropono. Hindi ko po ito nagawang mag-isa. Kung hindi dahil sa hirap na pinagdaanan ko at sa mga taong naniwala talaga sa akin, hindi ako makakarating dito. Dati po, nangangarap lang ako makaahon sa hirap. Pero ngayon, gusto ko namang tulungan kayong lahat na makaahon din, kagaya ko. Nagpalakpakan ng buong baryo. Kinagabihan, umupo si Ramon sa harap ng kanilang dating bahay, katabi ang kaning ina. Ma, naalala niyo po ba nung isang pandesal ang mga baon ko? Oo naman anak. Hindi ko po akalain na aabot po tayo rito. Hinawakan ng kaning ina ang kanyang kamay. Hindi ko rin akalain, pero alam kong kaya mo. Lumapit si Isabel at naupo sa kanyang tabi. Ang layo na ng narating mo. Hindi ko mararating to kung wala ka. Wala kayo. Ngumiti ang dalaga. Sa kanilang katahimikan, naroon ang isang bagay na mas mahalaga pa sa pera. Pagmamahal at tiwala. Sa kabila ng yaman, hindi nagbago si Ramon. Patuloy siyang tumutulong. Patuloy siyang nagbibigay ng trabaho. Patuloy siyang nag-e-inspire. Dahil para sa kanya, ang pagiging bilyonaryo ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa epektong naiiwan mo sa buhay ng iba. Isang araw, inimbitahan si Ramon na magsalita sa isang malaking seminar. Sa harap ng maraming tao, ibinahagi niya ang kanyang kwento.
Mahirap po ako noon. Pinagtawanan, nabigo, naloko. Pero hindi po ako sumuko. At ngayon, andito ako, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, tumingin siya sa mga tao. Kaya kung may pangarapan po kayo, huwag po kayong titigil. Dahil minsan, ang hindi mo inaasahan, yung magdadala sa'yo sa pinakamalaking tagumpay ng buhay mo. Habang papalubog ang araw sa San Isidro, nakatayo si Ramon at nakatanaw sa malayo. Hindi na siya ang batang mahirap. Hindi na siya ang